Mula sa tahimik niyang kapanganakan sa Bethlehem hanggang sa huling hininga niya sa krus, bawat sandali ng buhay ni Jesus ay sumusunod sa planong maingat na isinagawa ng Diyos. Wala ni isa mang nangyari ng basta-basta. Bawat kilos, bawat salitang kaniyang binitiwan, at lahat ng milagro na kaniyang ginawa ay bahagi ng banal na layuning isinulat bago pa nagsimula ang panahon. Gayunpaman, ang kaniyang pananatili sa mundo ay tumagal ng eksaktong 33 taon, hindi kulang, hindi sobra. Sa loob ng 3 maikling dekadang iyon, tinupad ng anak ng Diyos ang mga sinaunang propesiya, sumunod sa batas ng perpekto, ipinakita ang likas na katangian ng Ama at binuksan ang daan ng kaligtasan para sa lahat ng tao. Ang buong buhay niya ay nakaayon sa schedule ng Diyos, tiyak, maingat at lubos na naayon sa panahon. Ngayon susuriin natin ang banal na kasulatan upang maunawaan kung bakit nabuhay si Jesus ng eksaktong 33 taon. Bakit hindi 40 gaya ng mga taong ginugol ni Moises sa disyerto? Bakit hindi 70 na itinuturing na ganap na haba ng buhay ayon sa Biblia? Bakit isang maikling buhay ang pinili para sa pinakamahalagang taong kailanmay na buhay? Titingnan natin ang mga pattern sa propesiya, mga batas mula sa lumang tipan at ang banal na kalendaryo ng Diyos upang matuklasan ang dahilan sa likod ng tamang panahon ng kaniyang kapanganakan, ministeryo at kamatayan. At habang ginagawa natin ito, mauunawaan natin na hindi lang ito tungkol sa nakaraan. Isa itong makapangyarihang paalala na ang oras ng Diyos ay kasing perpekto rin sa ating buhay ngayon gaya ng sa kaniyang anak noon. Kaya buksan mo ang iyong Biblia at magsimula tayo. Ibinigay ni Apostol Pablo ang unang pahiwatig sa Galatia 4, ngunit nang dumating ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kaniyang anak, ipinanganak ng isang babae at isinilang sa ilalim ng kautusan. Ang pariralang tamang panahon ay nangangahulugang higit pa sa pagpili ng taon. Ipinapakita nito na ang oras ng Diyos ay walang kapintasan, hindi maaga, hindi rin huli. Lahat, politika, kultura at relihiyon ay inihanda ayon sa plano ng Diyos para sa pagdating ng Mesiyas. Nang ipinanganak si Jesus, ang mundo ay higit na handa kaysa sa alinmang panahon ng kasaysayan. Una, ang Roma ang namumuno sa malaking bahagi ng kilalang mundo. Sakop ng Imperyong Romano ang Europa, Hilagang Aprika at Gitnang Silangan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, mayroong tinatawag na kapayapaan, ang Pax Romana. Dahil dito, naging mas madali ang paglalakbay at komunikasyon. Nagtayo rin ang Roma ng malawak na sistema ng mga kalsada na nag-uugnay sa mga lungsod at bansa, kaya mas mabilis na naikalat ang mensahe ni Jesus matapos ang kaniyang muling pagkabuhay. Ikalawa, pinag-isa ng wikang Griego ang maraming tao. Daang taon bago iyon, pinalaganap ni Alexander the Great ang wikang Griego at mga ideya nito sa rehiyon. Sa panahon ni Jesus, karamihan sa mga tao, Hudyo, Hentil at Romano, ay nakakaintindi ng Koine Greek, ang karaniwang wika noon. Dahil dito, naisulat at naunawaan ang bagong tipan sa iba't ibang bansa at nawala ang sagabal ng wika. Ikatlo, ang Israel ay naghihirap sa ilalim ng pamamahala ng Roma. Ang mga Hudyo ay pagod at nawawala ng pag-asa. Wala silang narinig mula sa isang propeta sa loob ng mahigit 400 taon mula pa sa panahon ni Malakias. Sila ay pinamumunuan ng mga dayuhan, binubuwisan ng mabigat at sabik na naghihintay sa Mesiyas na magpapalaya sa kanila. Sa espiritual na aspeto, uhaw sila sa pag-asa sa isang tagapagligtas. Ang panahong ito ay hindi pinili ng basta-basta. Pumasok si Jesus sa kasaysayan ng tao sa mismong oras na inihula ng mga propesya. Isa sa pinakamalinaw na tanda ay mula sa aklat ni Daniel, Kabanata 9, talata 25,
kung saan ibinigay ang schedule kung kailan darating ang pinahiran. Sinasabi roon na mula sa utos na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng pinahirang pinuno ay lilipas ang 7 linggo at 62 linggo. Hindi ito karaniwang linggo, ito ay mga panahon ng tig-7 taon. Kapag sinimulan mong bilangin mula sa kautusan ng Haring Persyanong si Artaxerxes noong 445 BC na muling itayo ang Jerusalem, ang mga linggong ito ay patungo mismo sa buhay ni Jesus. Parang may itinakdang banal na countdown, at nang ito'y natapos, dumating ang kaniyang anak sa mundo, isinilang ng isang dalaga sa Bethlehem, sa sangandaan ng propesiya, kasaysayan at kawalang hanggan. Nagbibigay ang Ebanghelyo ni Lucas ng mahalagang detalye sa Kabanata 3, talata 23. Sinimulan ni Jesus ang kaniyang pampublikong misyon nang siya ay mga 30 taong gulang. Pero bakit 30? Dahil lang ba ito sa tradisyon o may mas malalim na espiritual na dahilan? Para malaman, bumalik tayo sa kautusan ni Moises. Sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanata 4, talata 3, nagbigay ang Diyos ng tiyak na patakaran para sa mga naglilingkod sa banal na tolda. Tanging ang mga lalaking may edad 30 hanggang 50 taong gulang lamang ang pinapayagang magsagawa ng opisyal na gawain sa tabernakulo. Ibig sabihin, walang Levita na maaaring magsimula ng ministeryo bago magtatatlo na po. Hindi ito basta-bastang patakaran. Ito ay bahagi ng disenyo ng Diyos. Ang edad na 30 ay tanda na ang isang lalaki ay may sapat ng karunungan, kapanahunan at lakas upang humawak ng buong pananagutan. Bago iyon, maaari siyang magsanay at tumulong, pero hindi pa maaaring mamuno. Si Jesus, gayunpaman, ay hindi lang guro ng espiritual, siya ang kataas-taasang pari para sa buong sangkatauhan. Inilarawan siya sa Hebreo 4:14 bilang dakilang kataas-taasang pari na pumasok sa langit, si Jesus, anak ng Diyos. Kung nagsimula siya ng mas maaga, gaya ng 25 o 27, hindi niya masusunod ang banal na huwarang ibinigay sa kautusan. Ngunit sa pagsisimula sa eksaktong edad na 30, ginaya niya ang landas ng mga pari noong unang panahon. Tulad ng mga anak ni Aaron sa ilalim ng pamumuno ni Moises. Hindi lang ito mahalaga para sa mga pari. Isa rin itong panimulang punto para sa maraming pangunahing tauhan sa Biblia. Si David ay naging hari sa edad na 30 ayon sa 2 Samuel 5:4. Si Jose, matapos ang mga taong paghihirap, ay naging tagapamahala ng Ehipto sa edad na 30 ayon sa Genesis 41:46. Ang propetang si Ezekiel ay tumanggap ng unang pangitain mula sa Diyos sa edad na 30 ayon sa Ezekiel 1:1. Para sa mga hinirang ng Diyos, ang 30 ang sandali kung kailan nagsisimula ang layunin at pagtawag. Kaya nang lumabas si Jesus mula sa ilog Jordan matapos siyang bautismuhan, hindi lang iyon magandang pagkakataon, ito ay banal na panahon. Parang sinasabi niya, dumating na ang oras. Handa na ako upang paglingkuran kayo bilang inyong hari, inyong propeta at inyong kataas-taasang pari. Mula sa sandaling iyon hanggang sa kaniyang pagkamatay sa krus, tumagal ang pampublikong misyon ni Jesus ng halos 3.5 taon. Bakit naman ito tumagal ng ganoon katagal? Bakit hindi 4 na taon o 2 na lang? Ang sagot ay matatagpuan sa isang propesiya na ibinigay bago pa man ang panahon ni Jesus. Sa Daniel Kabanata 9, talata 27, may isang kamangha-manghang hula. Sa kalagitnaan ng linggo, wawakasan niya ang mga hain at handog. Ang linggo na ito ay hindi tumutukoy sa 7 karaniwang araw. Sa halip, ito'y sumisimbolo ng 7 taon. Bahagi ito ng kilalang propesya ng 70 linggo na matatagpuan sa Daniel 9, kung saan ibinunyag ng Diyos ang iskedyul ng pagdating ng tagapagligtas at ang mahahalagang pangyayari kaugnay ng kaniyang misyon.
Kung bawat linggo sa propesya ay katumbas ng 7 taon, ang kalahating bahagi ay 3.5 taon. Nahulaan ni Daniel na sa kalagitnaan ng panahong ito, ang hinirang ay titigil sa mga handog sa templo, hindi sa pamamagitan ng pag-aalis ng batas, kundi sa pagtupad nito sa pamamagitan ng kaniyang kamatayan. At iyon mismo ang nangyari. Sa mahalagang sandaling ito ng propetikong iskedyul, si Jesus, ang kordero ng Diyos, ay inialay ang kaniyang sarili bilang huli at ganap na handog. Ang mga ritual na isinagawa sa templo sa loob ng maraming henerasyon ay hindi na kailangan dahil may isa ng perpektong alay na naganap. Sa Hebreo 10:12, sinasabi, ngunit matapos niyang ihandog ang isang sakripisyo para sa lahat ng kasalanan magpakailanman, siya'y umupo sa kanan ng Diyos. Ang panahong ito ng 3.5 taon ay hindi natatangi kay Daniel. Lumilitaw din ito sa iba pang mga aklat ng propesya, lalo na sa Pahayag. Sa Pahayag 11:2, binanggit na ang banal na lungsod ay sasailalim sa paniniil sa loob ng 42 buwan, katumbas ng 3.5 taon. Pagkatapos, sa Pahayag 11:3, mababasa natin na 2 sugo ng Diyos ang mangangaral ng katotohanan sa loob ng 1,260 araw, parehong tagal ng panahon. At sa Pahayag 12:14, isang babae ang pinalayas sa isang ligtas na lugar sa loob ng 1 panahon, 2 panahon, at kalahating panahon. Muli 3.5 taon ang ibig sabihin. Madalas lumitaw ang panahong ito sa mga konteksto ng matitinding espiritual na laban, pagtupad ng mga propesya at mga pagkakataong kumikilos ang Diyos. Sinunod ni Jesus ang ganitong modelo sa kaniyang pampublikong ministeryo. Nagsimula ang kaniyang misyon matapos siyang bautismuhan at tumanggap ng banal na espiritu, ayon sa Lucas 3:21 hanggang 22. Tumagal ang kaniyang ministeryo ng 3.5 taon, gaya ng isinasaad sa propesiya, at nagtapos ito sa panahon ng Paskwa, ayon sa mga sinaunang salita. Hindi ito natapos dahil sa mga pinuno ng relihiyon. Hindi rin ito naputol ng biglaang pangyayari o mga pasya ng pamahalaan. Nagtapos ito sa mismong oras na itinakda, sa eksaktong taon, sa eksaktong pista at sa mismong araw na binalangkas bago pa man nilikha ang mundo. Sa banal na kasulatan, ang mga bilang ay hindi lang para magbilang. Madalas silang may taglay na simbolikong kahulugan na kabaon sa mensahe ng Diyos. Mula sa 7 araw ng paglikha hanggang sa 12 tribo ng Israel, hanggang sa 40 taong paglalagalag, ginagamit ang mga numero upang maghatid ng mensahe. Isa sa mga pinakamakabuluhang numero sa Biblia ay ang 3. Ipinapakita nito ang banal na kabuuan at pagkakaisa, Ama, Anak at Espiritu. Nabuhay muli si Jesus sa 3 araw. Binanggit ni Apostol Pablo ang 3 mahahalagang birtud: pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Kapag tiningnan natin ang bilang 33, mapapansin nating may mas malalim itong kahulugan. Sa simpleng sabi, ito'y 3 plus 3, pinarami, isang sagisag ng ganap na kabuuan. Lumilitaw ang bilang na ito sa Biblia sa mga sandaling may kaugnayan sa pangako, layunin at katuparan ng plano ng Diyos. Halimbawa sa Isaias 2, talata 11, sinasabi na si David ay namuno sa Israel ng 40 taon, 7 taon sa Hebron at 33 sa Jerusalem. Ang huling bahagi ng kaniyang paghahari ang panahon kung kailan pinag-isa ang bansa, naging matatag at umabot sa rurok ang kaniyang pamumuno. Sa tradisyong Hudyo, ang isang lalaki sa kaniyang maagang 30 taon ay itinuturing na nasa rurok ng kaniyang lakas. Matalino ngunit puno pa rin ng sigla ng kabataan. Itinuturing ito bilang pinakamainam na bahagi ng buhay bago dumating ang mga epekto ng pagtanda.
Kaya't nang ialay ni Jesus ang kaniyang buhay sa edad na 33, hindi lang ito tungkol sa edad. Ito'y tanda ng perpektong katuparan ng kaniyang misyon sa mundo. Hindi siya namatay dahil sa kahinaan o pagkaubos ng lakas. Ibinigay niya ang kaniyang buhay sa tuktok ng kaniyang kalakasan at impluensya. Tapos na ang kaniyang gawain. Sa Juan 17:4, sinabi niya sa panalangin sa Ama, "Pinarangalan kita dito sa lupa sa pagtupad sa gawaing ipinagkaloob mo sa akin." Kaya ang bilang 33 ay nagiging sagisag ng layunin na umuugnay sa kapangyarihan. Hindi isinuko ni Jesus ang kaniyang buhay dahil sa kahinaan o edad. Pinili niya ito sa rurok ng kaniyang pisikal at espiritual na lakas. Ang kaniyang kamatayan ay hindi bunga ng paghina, kundi isang sinadyang gawa ng pag-ibig at pagsunod. Sa paggawa nito, itinakda niya ang pinakamataas na pamantayan para sa atin. Ang tunay na lakas ay hindi ang pagkakapit sa buhay para sa sarili, kundi ang pagbibigay nito para sa layunin ng Diyos. At hindi rin niya ibinigay ang kaniyang buhay sa isang karaniwang araw. Ito ay nangyari sa panahon ng Pasko, isang kapistahang hitik sa kahulugan sa schedule ng Diyos. Maliwanag ang sabi ni Pablo sa 1 Corinto 5:7, si Kristo, ang ating kordero ng Pasko, ay naialay na para sa atin. Para maunawaan ang lalim nito, kailangang balikan natin ang orihinal na Pasko. Mahigit 1,400 taon bago ang pagkapako ni Jesus sa Exodo 12, iniutos ng Diyos sa mga Israelitang nasa pagkaalipin pa sa Ehipto na pumili ng isang walang kapintasang kordero, patayin ito at ipahid ang dugo sa kanilang mga pintuan. Sa gabing iyon, isang banal na paghuhukom ang lumaganap sa buong Ehipto at kinuha ang buhay ng bawat panganay na anak. Ngunit kung saan naroon ang dugo ng kordero, nilampasan sila ng kapahamakan. Ang dugo ng kordero ang naging kanilang proteksyon at kaligtasan. Sa Exodo 12:13 na itala ang pangako ng Diyos, "Kapag nakita ko ang dugo, lalampasan ko kayo. Walang salot ang tatama sa inyo kapag dinala ko ang paghatol sa Ehipto." Ngayon, lumipat tayo sa panahon ni Jesus. Taon-taon, ang mga debotong Hudyo ay naglalakbay patungong Jerusalem upang alalahanin ang gabing iyon ng pagliligtas. At sa mismong araw kung kailan pinipili, sinusuri at iniaalay ang mga kordero sa templo, si Jesus, ang tunay na kordero ng Diyos, ay ipinako sa krus. Matagal nang kinilala siya ni Juan Bautista sa Ebanghelyo ni Juan. Sa Juan 1:29, sinabi niya, "Masdan ninyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mundo." Hindi ito nagkataon. Ayon sa batas ni Moises, kailangang walang kapintasan ang kordero ng Pasko. Sa Exodo 12:5, malinaw itong nakasaad. Sa parehong paraan, si Jesus ay lubos na walang kasalanan, gaya ng pinapatotohanan sa Hebreo 4:15. Kailangang ihandog ang kordero sa paglubog ng araw sa 14 na araw ng unang buwan, Exodo 12:6. Ito rin ang eksaktong panahon ng pagkakapako kay Jesus. Ipinahid ang dugo ng kordero bilang proteksyon tulad ng dugo ni Jesus na nagbibigay ng paglilinis at kaligtasan. Ang ideyang ito ay inuulit sa Pedro 1:8-9. Kung si Jesus ay nabuhay pa ng 1 o 2 taon hanggang sa 34 o 35, hindi na sana tumugma ang kaniyang kamatayan sa Pasko. Hindi siya pwedeng pumili lang ng mas maginhawang araw para mamatay. Kailangang mangyari ang kaniyang pag-aalay sa eksaktong petsa, oras at simbolo na itinakda ng Diyos mula pa noong simula. Bawat kapistahan sa taunang kalendaryo ng Israel ay bahagi ng banal na schedule ng Diyos. Hindi lang ito mga ritual, ito ay mga propetikong kaganapan na tumuturo kay Jesus. Ang Pasko ay sumisimbolo sa kaniyang kamatayan sa krus. Ang kapistahan ng tinapay na walang lebadura ay sumasagisag sa kaniyang malinis na katawan na namahinga sa libingan.
Ang kapistahan ng unang ani ay kumakatawan sa kaniyang muling pagkabuhay. At tinupad ni Jesus ang bawat isa sa eksaktong panahon. Kaya't sinabi niya sa kaniyang mga tagasunod sa Mateo 26:18, "Dumating na ang panahon, ipagdiriwang ko ang Paskua sa inyong bahay kasama ang aking mga alagad." Hindi lang niya sinabing malapit na siyang mamatay, ipinahayag niya ng malinaw na dumating na ang sandaling itinakda ng Diyos. Sa pananaw ng tao, madaling isipin na habang mas mahaba ang buhay ng isang tao, mas marami siyang magagawa. Maaring isipin natin na kung nabuhay pa si Jesus ng 10 o 20 taon, mas marami pa siyang napagaling, naturuan o nahikayat. Pero ayon sa kasulatan, ang tagumpay ay hindi nakabase sa haba ng buhay. Hindi dumating si Jesus para habaan ang kaniyang mga araw hanggat maaari. Dumating siya na may layuning tuparin at sa takdang panahon na itinakda ng Diyos. Kung nabuhay siya ng lampas sa edad na 33, masisira ang ilang mahahalagang koneksyon sa propesiya. Una, hindi nababagay ang pangitain na ibinigay kay Daniel. Sa Daniel Kabanata 9, malinaw na binanggit kung kailan mawawala o mamamatay ang ipinangakong tagapagligtas. Ang 69 na linggo ng propesiya na patungo sa kaniyang pampublikong pagpapakita kasama ang 3.5 taon ng kaniyang ministeryo ay tumutugma ng perpekto sa planong ito. Ang pagdaragdag ng panahon ay sisira sa banal na estruktura. Ikalawa, masisira ang huwaran ng pagiging pari. Gaya ng nabanggit kanina, ang mga pari ay nagsisimula ng ministeryo sa edad na 30 at naglilingkod sa panahon ng kanilang buong lakas at karunungan. Lubos na iginalang ni Jesus ang huwarang ito. Kung nabuhay at naglingkod siya ng mas matagal, lalagpas siya sa takdang panahon na itinatakda ng batas ng Diyos para sa paglilingkod ng isang pari. Ikatlo, mawawala ang koneksyon sa Paskua. Ang sandali ng kaniyang kamatayan ay hindi iniwan sa pagkakataon. Ito ay eksaktong tumapat sa araw ng kapistahan at maging sa mismong oras kung kailan iniaalay ang mga kordero ng Paskua sa templo. Kung ang kaniyang pagkapako sa krus ay nangyari kahit 1 taon lang ang lumipas, mawawala ang propetikong koneksyon sa pagitan ng lumang tipan at ng bago. Ngunit may mas malalim pang dahilan bukod sa pagtupad sa mga propesya. Hindi dumating si Jesus para lamang habaan ang kaniyang buhay. Dumating siya upang ganap na maisakatuparan ang kalooban ng Ama. Sa Juan 11:30, sinabi ni Jesus, "Naganap na." Hindi ito mga salitang nagpapakita ng pagsuko o pagkatalo. Isa itong sigaw ng tagumpay. Ibig sabihin, lubos nang nabayaran ang halaga, ganap nang naisakatuparan ang gawain, natupad na ang kaniyang layunin. Balikan natin ang sinabi niya sa Juan 17:4, bago pa man siya ipako sa krus, "Pinarangalan kita dito sa lupa sa pagtupad sa gawaing ipinagkaloob mo sa akin." Ang buhay ni Jesus ay hindi sinusukat sa dami ng taon, kundi sa lawak ng kaniyang pagsunod sa plano ng Diyos. Araw-araw, pinili niya ang ganap na pagsunod sa plano ng Ama. At nang dumating ang wakas ng planong iyon, kusa niyang inialay ang kaniyang buhay. Itinuturo nito sa atin ang isang makapangyarihang aral. Habang ang mahabang buhay ay isang biyaya, ang pinakadakilang biyaya ay ang mabuhay ayon sa tamang panahon ng Diyos. Kung hinahabol natin ang mas mahabang panahon, ngunit nawawala ang layunin ng Diyos, mauuwi tayo sa wala. Ngunit kung natupad natin ang ating pagtawag, kahit sa loob ng 33 taon o 73, nabuhay tayong may kabuluhan. Sa awit 12, may isang matalinong panalangin. Turuan mo kaming bilangin ang aming mga araw upang kami mamuhay ng may karunungan. Nangangahulugan ito ng pag-alala na ang ating panahon dito ay maikli at bawat araw ay isang pagkakataon upang gumawa ng mahalaga para sa Diyos. Ganito nabuhay si Jesus.
Hindi siya kumilos ng masyadong maaga at hindi rin siya naghintay ng matagal. Bawat himala, bawat turo, bawat hakbang at salita ay naglapit sa kaniya sa krus. Sa Juan 4, tahasan niyang sinabi na alam niya ang limitasyon ng kaniyang panahon at ginamit niya ito ng may layunin. Mula sa buhay ni Jesus, natutuklasan natin ang tatlong mahahalagang katotohanang maaaring baguhin ang ating paraan ng pamumuhay. Una, ang pinakamahalaga ay hindi ang dami ng taon, kundi kung gaano tayo katapat sa kalooban ng Diyos. Maaaring mabuhay ang isang tao ng maraming dekada, ngunit kaunti lang ang epekto sa kawalang hanggan. Samantalang ang isa namang mas maikli, ang buhay ay makapagpapabago ng maraming buhay magpakailanman. Sa langit, ang sukatan ng tagumpay ay katapatan, hindi tagal ng panahon. Ikalawa, ang iyong buhay ay may tiyak na panahon na inilaan ng Diyos. Lumakad ka rito habang narito pa ito. Sa Ecclesiastes 3:1, pinaaalala sa atin na may panahon para sa bawat layunin sa ilalim ng langit. Bawat isa sa atin ay may sandaling itinalaga upang matupad ang ating pagtawag. Ang masyadong paghihintay ay maaaring magdulot ng pagkamis sa mga pagkakataong hindi nababalik. Ikatlo, ang pagpapaliban sa pagtugon sa tawag ng Diyos ay hindi neutral. Ito ay pagsuway. Kapag nangusap ang Diyos, ang pag-aantala ay may tunay na epekto. Bawat araw na ipinagpapaliban natin ang pagsunod sa tinig ng Diyos ay isang araw na maaari tayong mapalayo sa kanyang layunin para sa ating buhay. Isipin mo kung nag-antala si Noe ng 10 taon sa paggawa ng arka, o kung sinabi ni Moises kay Paraon sa ibang pagkakataon na lang, o kung nagdesisyon si Jesus na ipagpaliban ang krus, masisira ang buong plano. Kaya hayaan mong itanong ko ito sa iyo, paano kung alam mong ang iyong tungkulin mula sa Diyos ay may takdang hangganan, na ang iyong panahon sa lupa ay limitado? Magbabago ba ang paraan ng iyong pamumuhay ngayon? Magpapatawad ka ba agad? Kakausapin mo ba ang kamag-anak na iyon tungkol kay Jesus? Titigil ka na ba sa pagsasayang ng oras at sisimulan ang tunay mong layunin? Ang totoo, may hangganan ang iyong panahon. Bilang na ang iyong mga araw, hindi upang takutin ka, kundi upang gisingin ang iyong damdamin. Sa Efeso 5:15-16, hinahamon tayo. Mamuhay kayo ng maingat, hindi gaya ng mga mangmang kundi bilang marurunong, at gamitin ng lubos ang bawat pagkakataon sapagkat ang mga araw ay puno ng kasamaan. Ginamit ni Jesus ang bawat sandali ng kaniyang 33 taon ng may kabuluhan. At dahil doon, ang maikling pananatili niya sa mundo ay nagdala ng walang hanggang pag-asa sa napakaraming tao. Bagaman tumagal lamang ng 33 taon ang kaniyang buhay bilang tao, si Jesus ay walang simula at walang katapusan. Bago pa ang Bethlehem, kasama na siya ng Ama. Bago pa nagsimula ang panahon, siya'y nabuhay na sa kaluwalhatian, ngunit pinili niyang pumasok sa panahon, tumanggap ng katawan at manirahan sa piling natin upang balang araw, tayo naman ang makapiling niya magpakailanman. Sinasabi sa Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kaniya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasama ka sa sanlibutan na iyon, kahit ano pa ang iyong nakaraan, ang iyong mga kabiguan, o kung gaano ka man kalayo, hindi kailanman kumupas ang kaniyang pag-ibig. Dumating siya para sa iyo, namatay at muling nabuhay para sa iyo. Ang parehong Jesus na naglakad kasama ang mga mangingisda, na nagpapagaling sa mga sugatan, nagpapatawad sa mga may sala, tumigil sa bagyo, at dumugo upang talunin ang kamatayan. Ang Jesus na iyon ay buhay ngayon at siya ay tumatawag sa iyo. Maaring hindi mo pa kailanman ibinigay ang puso mo sa Kanya. O baka dati mo siyang sinundan pero inialis ka ng buhay sa Kaniyang landas. Alin man dito, ngayon ang tamang sandali. Ang iyong buhay ay may takdang bilang ng mga araw,
at wala ni isa sa atin ang nakakaalam kung ilan pa ang natitira. Maliwanag ang sinasabi ng 2 Korinto 6:2, ngayon ang tamang panahon. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Kung handa kang tanggapin si Jesus sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, inaanyayahan kitang manalangin kasama ko. Ang mga salitang ito ay hindi mahika, pero kung ito ang nilalaman ng puso mo, maaari itong maging simula ng bagong yugto sa iyong buhay. Jesus, naniniwala ako na ikaw ang anak ng Diyos. Naniniwala akong namatay ka para sa akin at muling nabuhay sa 3 araw. Patawarin mo po ang lahat ng aking kasalanan. Linisin mo ako sa pamamagitan ng iyong dugo. Pumasok ka sa aking buhay at maging aking tagapagligtas at hari. Mula ngayon pinipili kong sumunod sa iyo. Salamat sa iyong pag-ibig sa pagliligtas sa akin at sa regalo ng buhay na walang hanggan. Sa iyong pangalan, Amen. Nagbibigay ng katiyakan ang Roma 10.9 kung ipapahayag mo ng buong puso na si Jesus ay Panginoon at maniniwala kang binuhay siyang muli ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Kung taimtim mong ipinanalangin iyon, ang pangalan mo ay isinulat na ngayon sa aklat ng buhay at ang langit ay nagdiriwang kasama mo. Bawat segundo ng buhay ni Jesus ay itinakda ng Diyos. Ganoon din para sa iyo. Nandito ka sa panahong ito ng kasaysayan dahil sa isang layunin. Binilang ng Diyos ang iyong mga araw, hindi upang limitahan ka, kundi upang bigyan ng kahulugan ang bawat isa. Mamuhay ka na parang mahalaga ang bawat araw dahil totoo ito. Magmahal ka ng may tapang, maglingkod ka ng tapat, tumugon ka sa Diyos ng walang pag-aantala. Kung pinalakas ka ng mensaheng ito, paki-like ang video at ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng pag-asa. Mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin kung ano ang pinaka-nakaantig sa iyo at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makapangyarihang mensaheng nakasentro sa kasulatan upang palalimin ang iyong lakad kasama ang Diyos. At laging tandaan, ang oras ng Diyos ay perpekto, hindi maaga, hindi rin huli. Pagpalain ka at magkita tayo sa susunod na video.